Rekta na po tayo ngayon dito. Nako, ito po si Congressman Representative Rupos, no? Tila yata nagwala dito sa Congress, no? Dahil niya dun sa pinaglalaban niya at para tila yata, parang nagagalit yata siya dito, no? May pasigaw-sigaw pa, no? Kaya nga gusto ko siyang tanungin no? Pagkatapos ng kanyang talumpati na ito, gusto ko siyang tanungin, anong gagawin natin ngayon? And then, pagkatapos niya, anong gagawin natin ngayon? Pakinggan natin ha, pakinggan natin. His heart and mind, it is to protect the Republic of the Philippines, for who will protect us? Will it be the Chinese? Of course not. It will have to be our people, it will have to be our officials, it will have to be the Coast Guard. They are the ones in charge of the integrity and sovereignty of our people, of our own seas. Madam Chair. Sige, tama. Okay, tapos anong gagawin, sir? Pagkatapos niya, anong gagawin natin? Eto, basahin natin ha. Basahin natin. Basahin natin tong ano sa kanya. Sabi ni Dinipensa ng China, nagbabala si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rupos na sasampahan niya ng ethics complaint si House Minority Leader Representative Marcelino Libanan dahil sa anyay pagkampi sa China. Ito ay matapos ang privilege speech ni Libanan na nanawagan ng disiplina at diplomasya ang professionalismo pagdating sa mga sensitibong foreign policies. Sir, kahit sinong baliw, wag na lang baliw, kahit sinong tanongin mong pastor, scientific, mga doktor, mga madulbasa, ano mas maganda, sir? Yung be professional na diplomasya at disiplina sa pakikipag-usap o yung ginagawa nyo nila Pangilinan na puro kayo, eto China, Pilipino, mahal natin, soberanya. Isang senaryo, no? May soberanya, no? Mahal nila soberanya, no? Pero yung matanda na si Tatay Digong, pumayag sila na dalhin sa dahig. Ang naapakan natin nun, hindi naman yung pamilyang Duterte. Soberanya ng Pilipinas kasi alam naman natin, ibang bansa ang kumuha. Sabihin yung di kinuha ng ibang bansa, sino kumuha? Dinala doon? Edi nangyari kayo sa BBM niya kung pagbibintangan yung dinala si Duterte doon. Kinuha na ICC daw Sabi daw ata chismis. Di ba? Lahat kayo ni Pangilinan, talagang todo lahat kayo, ito ginagawa lang China sa atin, ito. Ano ba kinukuha nyo? Pa-English pa ho kayo. Parang sinisimpatya nyo sa buong mundo yan Di ba? Dapat kung totoo, mahal nyo Pilipino, maraming di po, real talk to, marami pong hindi nakakaintindi ng English. Lalo po sa mga hindi nakapag-aral lalo. Hindi naman lahat marami-rami din po, lalo na yung mga nando sa mga depressed area, gusto nila malaman yan. Di ba? Kayo mo sinasabi yan sa Pilipino o sa foreign para marinig tayo. Hindi, dito lang, prangkahan tayo. Sasampa ng 80s sa pagkampi China. Ako kampi ko China. Pero mahal na mahal ko Pilipino, sir. Mahal din kita. Mahal ko mga Pilipino. Hindi ko ipagkakangulo ang mga Pilipino. Ang WPS, ipaglalaban natin. Pero ang China, ginagalang ko. Nirespeto ko sila. Lalo na nalaman na international law, atin pala yung WPS talaga. Ni isang katiting, wala sila doon. Igagalang natin. Tama si Libanan na propagandismo, diplomasya. Ewan ko, sa nyo natagpuan yung ganyang estilo na para magagalit kayo, tapos ang pinapasok, parang pila yata, nang hype kayo ng mga Pilipino, na magalit kayo, pro-China si Marcoleta, parang ginagalit yung Pilipino And then, ano pagkatapos niyan? Tuloy natin. The UNCLOS is very clear and decided already, Madam Speaker, by the Arbitral Tribunal Award of July 12, 2016. Alam namin yun, sir, na July 2016 at July 12 yata, alam namin talaga yung amin yan, sir, amin yan, WP, sa atin yan. And then, anong gagawin? All the 7 points of... Alam mo, sir, usap lang tayo, sir, Ano pong gagawin pagkatapos? Sabi niya, Senator Marcoleta, walang tigil na patotsadahan? Yung ba gusto ni Pangilinan? Yung ba gusto nyo? Hindi, normal na magalit ka ngayon. Kasi naiinis ka nga naman, maraming sumisimpatya na akala mo sa China. Hindi, sir. Sir, paggalang nyo, pagrespeto. Kasi ang katwiran nyo siguro, pag kayo binabasos ng China, wag na igalang. Kasi nagdating sa amin Kasi binagsabi pa isang senador gagalang mo ba yung gano'n? Kinalupa mo? May example pa dating justice Nagsasabi ng lowest rank si Senator Marcoleta, lowest rank din pala ang utak Bakit? Biruin mo, sa kanila, hindi sa kanya, sa kanilang grupo galing na
Payag ka, iniiskwatan ka na, gagalang mo pa? Ba, sa makatuwid, yung pala mga hindi gumagalang sa'yo, huwag mo na igalang. Pagdating sa usaping relasyon, tourism, OFW, hindi naman to isang kaibigan na pag binsos ka o opisina mo, basusin mo rin eh. Hindi to eh. Ibang usapan to. Ito yung usapan kung saan wala na tayo sa mundong ito na magpapatuloy pa rin yung ginawa natin. were all debunked by the Hague Arbitral Tribunal. The 9-line is illegal. All the developments are illegal. And yet I hear somebody from this August chamber would question our official and favor China. The Senate already passed a resolution, 15 of them, that supports. Relax ka lang, sir. Relax ka lang. Pwede naman pag-usapan yan eh, na maayos eh. Bakit? Kung alam mo kung nakatapat mo si Esther Marcoleta, gusto ko magkatapat sila eh. Para talagang magkatikiman talaga eh. Oo. Relax ka lang, sir. Paano paniniwalaan ng China niyan? Di ba? Hindi naman China. Paano paniniwalaan ng mga taong sinasabi paniniwala mo eh? Ang dami naniniwala, binabayaran daw ng China. Binabayaran daw ng China. Ako, nag-dress ako ng China. Oh. Ayan o. Ayan o. Hindi, totoo lang. Dress China to. Kasi idol ko po mga Chinese. Ha? Sa kinis ng balat, idol ko sila. Sa disiplina nila, sa mga paghaba ng buhay, mga tea, ganyan, mga meditation, China paborito ko talaga. Lahat yan. Ha? Hindi ako pa imbabaw. Mga kagandahan, China. Ang gaganda ng mga babaeng China. Ha? Yung mga gamit na huwag yung mga mumurahin, ha? Talagang lahat ng mumurahin, marupok. Hindi lang China. Ha? Ang idol ko China, pananamit. Ang ganda nila, mga martial arts, Jackie Chan. Alam mo yun? Talagang idol ko China. Oh, idol ko China, Tel. Sir. Goodness. That supports our stand, Madam Chair. The stand of Jay Tariela, who we should support. Sir, tanongin kita, sir. Yung bang ginawa ni Tariela na bastusin ang Pangulo ng China, gusto namin marinig sa'yo sa sambayan ng Pilipino, tama yun o mali? Kung ako ang makaharap ng mga senador na to, sila Pangilinan, makaharap ko sila, tatanungin ko sila eh. Gusto namin opisyal na marinig ng sambayan ng Pilipino. Yung ginawa ba ni Tariela na pambabasto sa China, tama o mali? Sagot! Tamo. Hindi nakakasagot yung lilis yun. Kasi alam nila, mali yung ginawa ni Tariela, gusto nila kampihan, hindi para si Tariela, kasi gusto nila yung mga sumisimpatya sa West Philippine Sea, mapunta sa kanila. So, ganun, sa 2028, manalo sila. That is why I cannot accept this. I cannot accept this as a Filipino. Patriotism includes hitting China because they're the ones hitting us. Naku, yung kalahi natin! Nainakawan tayo. Nagganyan ba kayo? Naikalahin natin. Sir, I love China, pero mahal ko Pilipino. Ipagtatanggol ko ang WPS na kung ano meron kay Senator Marcoleta ang papeles na dapat mapangalanan, maitala, tutulong ako. Mahal na mahal ko Pilipino, kasama ka doon. Hindi ko ipagpapalit ang Pilipino at hindi ko isusuko sino man Pilipino dito kahit sino may matinding kasalanan. Dito sila makulong. Yan ang pagmamahal sa Pilipino at sa kalahi. Yan ang soberenya na iniingatan, sir. Pero mahal ko pa rin ang mga China bilang isang tao. Christian country kasi to. Yan ang totoong pagmamahal, sir. We have to Sa protect isang Pilipino. Alin yon? Yung mahalin mo, yung makakalaban balang araw ng mga Pilipino. Alin yon? Yun yung China. Kung ikaw, sir, may edad ka na, baka di ka na umabot sa 100,000, no? Yung galit mo sa China, yung galit nyo, no? Magbunga sa susunod na henerasyon. Kawawa naman mga Pilipino. Niisip nyo ba yon? Eh kung awayin talaga tayo ng China, sakupin tayo ng China sa kakaganyan nyo. Ha? Hindi. Kaya naniniwala ako, ang totoong may malasakit sa Pilipino, hindi inaawa yung mga kalaban na dapat kumalaban sa mga Pilipino na darating ang araw. Walang iba, yun yung China. Kaya China, mahal namin. Mas mahal namin mga Pilipino nga lang. ourselves in defense of Bakit inagaw ng lupa? Inyo na nga eh. Binigay na nga ng international law eh. our country. Article 1 of the Constitution, Madam Speaker, is on national territory that is being threatened Alam na namin yan. by China. So therefore, I'd like to ask, because I would like him to now again state the code of conduct, and I'm going to debate
with the minority leader that there is no violation at all of Tariela. It is the Chinese government with President Xi violating everything that we have, from the Constitution to all the laws and international ando na laws. tayo. Pero tanong ko sa'yo, anong gagawin natin? Anong solusyon? Alam mo, nakakailan tayo eh. Ang dami mga ganyan, dating justice, ganyan-ganyan, matataas na opisyal. Diyos ko, daan-daan narinig ko sa Facebook na nagpo-post. Tinatanong ko, anong solusyon? Hindi makasagot. Dadaldal, no? Sa oras nagdadaldal, no? Nag-chat ako, live. Sir, anong gagawin natin solusyon? Hindi makasagot. Puro daldal lang. Para ginagawa niya, iniinit niya ang ulo ng Pilipino. Ayaw niya sabihin kung anong solusyon. Buti ba si Senator Marcoleta, nagtanong eh, hanggang saan tayo magpapatutsadahan, sabi ni Senator Marcoleta. Therefore, hanggang saan tayo, yung limitasyon natin sa China, anong gagawin natin, ano yung solusyon? Tama, mali? Hello, Speaker. Did the Department of Foreign Affairs Tama ito eh. Kailangan diplomasya, kailangan may hindi yung professionalism ba tayo? Inaangkin na tayo? Hindi kayo nalang sumugod. Pangilinan, lahat na nagagalit sa China, sumugod kayo doon. Paglaban nyo, sige na. Pero kami, dito lang kami, relax lang kami. Bakit? Nanalo na pala sa international law yan eh, atin yan eh. Ang gagawin na natin, diplomasya na lang eh. Kayo away. Tama si Senator Marcoleta, yung apoy, pag hinagisa mo ng gas, lalong sisiklab. Yun kayo yung mga gas. the department entrusted with the authority to deliver our messages to this country authorized J. Tariela. And I am not defending China, Madam Speaker. As I said in my speech, Ako rin eh, hindi namin didipesa ng China. Actually, ayaw nga namin ginagawa ng China sa WPS eh. Nga lang, huwag naman bastusan. Bastusan ang gusto eh. Kahit sa naman ganyan ba kayo sa kapitbahay nyo? Pag kayong kapitbahay nyo, kahit mali na yung kapitbahay nyo, ikaw nasa tama, dapat galit na galit ka pa rin. Ganun ba yon? what I am saying is that we have to act with professionalism, discipline, and Ayaw nila, nasa likod, rinding-rindi, yan din yung mga yan. Yan yung mga sinabihan ni Kristo, kayong mga mapagpaimbabaw. Diba? Yan yung mga yun. manage our international Tama siya sabi niyo, discipline, professionalism. Diba? relations properly, Madam. Tama ka na nga eh. Sa batas, sa international law, inano ka na eh. Tama na sa WPC. Ang gagawin natin, paano natin mapapaalis ang China doon? Magagalit ka? Magraran ka sa social media? Yung mga Pilipino, yayayain mo na magalit tayo sa mga pro-China. Ganun ba? Ganun ba? Tanungin mo sila, anong solusyon? Hindi nila kaya sabihin ko anong solusyon. Madam Speaker. Kasi ibig sabihin, pansamantala lang yung ginagawa nilang galit, hindi para sa China, hindi para kung kaninong pro-China. Ginagagalit sila para maakit yung mga Pilipino na iboto sila sa susunod na eleksyon. Madam Speaker, the DFA has its functions. The Philippine Coast Guard with its spokesman has its functions. Sir, ngayon ka lang ba nalubat, ngayon ka lang nagsalita ng ganyan? Kaya siguro Certainly. pakiramdam niya, talagang ang The galing-galing niya. agency affected by this is the Philippine Coast Guard because they protect all our coast and our seas. We, Pagkasalitain kita, may tatanungan ko sa iyo pagkatapos ka. therefore, cannot say that the DFA, according to a senator, he has talked to the DFA. In fact, I'm going to call the DFA. Are you saying that J. Tariela did the wrong thing by coming out and protecting our country? Let us hear from the DFA. Because if they do that, they don't deserve to sit in the Department of Foreign Affairs. My goodness, since this last year, 200 plus protests, notes verbal, every day for more than 5 years, 365 days. The Chinese vessels
are intruding in Scarborough Shoal, intruding in the Kalayaan Island Group, in all our 200-mile nautical zone, which is our exclusive economic zone under the UNCLOS and decided by the Arbitral Tribunal. So I'd like to, I have to react on this, Mr. Chair. I hope the minority leader recants his speech. Because if not, then Madam Chair, he has therefore failed in his duty and his oath to this Congress, the representatives of the people, that we have to therefore agree with China's complaint, the complaint of that ambassador. Because now they are hurt because the truth is coming out and we have a strong spokesman. And so I hope Ang dami nyo dyan, wala naman sumoplak dyan. the minority leader withdraws his statement. Otherwise, I will be the one to make sure that there will be. And what he is saying is that our own official committed violations of the code of conduct of ethical standards of public officials, which to me is really unfounded, baseless, and skewed towards the interests of the People's Republic of China. Madam Speaker, Oh, ito. Sige, lahat ng sinabi mo tama. May isa akong tanong. Anong gagawin mo tapos? Ano solusyon mo? Wala na. Wala na. Kahit 10 araw ka magkasalita dyan, yung solusyon di mo sinabi, wala rin yan, sir. Baliwala yan, sir. Tatandaan mo yan, sir, ha? O, sige, iwan ka na namin, sir, ha? Isipin nyo muna kung ano solusyon, ha? Sensya muna kayo. Kasi wala ako nakita solusyon sa inyo, ha? Dito ako nilipat kay Senator Marcoleta kasi dito may solusyon, ha? Sensya na kayo. Kasi inaabangan ko, wala ako, yung sinasabi nyo, tama lahat yan. Granted yan. 100% granted. Talagang purong Pilipino kayo, pinatatanggol nyo mga Pilipino laban sa mga dayuhan natin. Tama yan. No? Wala problema dyan. Pero dapat yung solusyon. Hinihingi namin sa inyo. Bilang isang public servant din kayo. Wala kayo nalatag ng solusyon? O, sige, iwanan namin kayo. Ha? Dito tayo kay Kiko. At talagang ito sagupaan din to. No? Talagang napaya dito tuloy si si Kiko naman nagtatanong to habang nagsasalita si Senator Marcoleta, bumubulong siya ng dahan-dahan. Tama ba siya sabi ni Marcoleta? Parang ganoon eh. Sabi, hindi niya alam. On the spot lang siya na sinasabi niya kay Marcoleta yung nalalaman niya. Di ho ba? May narinig ako ganoon eh. Oo. Di ho ba? Oo. Exclusive economic zone as well as our territorial zones, Mr. President. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Take note ha, yung binabasa ni Senator Marcoleta, hindi niya inimbento yan. Galing niya sa mga otoridad. Di ba? Hindi niya inimbento po yan, ha? Ano pong mangyayari? Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan, 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya. Hindi. Ayaw nila niyan. Ayaw nila, Sir Marcoleta niya, Sir. Ayaw nila, gusto nila yung ginagawa ni Tariela na gawin ng caricature yung presidente ng China, pambawi dun sa pag-aagaw ng China sa atin. Ganyan ang pamamaraan ng mga yan. Ibig sabihin, ang pamamaraan nila na agawin para palayasin ng China sa WPS, yung ganyang paraan, makipag-away, hindi kagaya ng sinabi ni Libanan at ni Senator Marcoleta, professionalism, pakipag-usap, diplomasya. Ayaw nila niyan. Dahil kung gusto nila talaga ng professionalism ng pag-uusap, at talagang pag-uusap diplomasya, hindi sila magsasalita ng ganyan. Di ba? May pagkasabi-sabi pa tong si Kiko Matching na parang tilang gusto nilang palitan, kinakampihan ni Marcoleta China. Hindi sa akin mo itanong yan. Sasagutin kita. Kinakampihan mo ba China, munting kaalaman? Hindi ko kinakampihan ng China. Pero ang China, mahal ko mga China. Bakit? Napapakinabangan natin sa trade, sa tourism, sa I love China, I love Hong Kong, Macau, o ano pa ba? Macau ba China? Diba? I love.
Pero mas mahal mo, China mga Pilipino, ay mas mahal ko Pilipino. O, tanungin nyo ako. Tanungin nyo. I-cross nyo ako. Pag kayo kinross ko, ay talaga makukross kayo. Nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. And Rolando Mac- Yes, for the indulgence of our colleagues who were not here at the 19th Congress, namely Senator Pangilinan, yourself, Mr. President Pro Tempore, the Senate President, and Senator Marcoleta. We had a long discussion on the floor approving the Wala baseline problema yun. Kahit isang araw pa yan. Philippine Baseline Maritime Zones Act. Dalawang batas yung pinasa ni Senator Tolentino, who was also the majority leader at the time. And I can clearly recall he would always perform his explanation on the middle podium with a blackboard, whiteboard rather, with a map. Pinapakita niya, like a teacher, like a professor, showing the map of the Philippines and what it covers. So meron na po tayong approved and signed by the President a Republic Act on these two measures. It was the Philippine Baseline Law and the Philippine Archipelagic Sea Lanes. So maybe the two gentlemen can look into these two laws to see the exact coordinates that we approved as a law, as laws. This is Republic Act number 12065 and 12064. Mr. With the permission of President, the three gentlemen, the Senate President is recognized. with the permission of the gentlemen, because this will be an interjection, just not really to join the conundrum, but Mr. President, Tatanungin, hindi niya alam. I ask a question. Kaya tinanong niya, hindi niya alam eh. Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9 dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. Ano naman kung tayo may baseline? Ano naman? Atin nga yun, sir. Atin nga yun. Ano ba gusto nyo palabasin? Wala siya sabi si Senator Marcoleta na hindi atin yun. Ang gusto ng Senator Marcoleta, kumbaga sa isang squatter, aking niyang squatter na yan, diyan kayo nakatungtong, ang gusto ko, kumuha ako ng papel sa katibayan na talagang akin yun. Yeah? At mapangalanan ko na. Sir, nakakaintindi ba ako kayo? May baseline, attendance line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga. Ay, wala eh. Atin na yun. Ano, atin na? Kunin mo na. Awayin nyo na. Wala pa lang China o coordinates. Inyo na, kunin nyo na. Sige na, kunin nyo na. Di ba? Kanila daw eh. Hindi nyo na. Anong katibayan mo sa'yo? Pakita mo. May baseline May mapa ka? survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangginin kanila eh. Sir, ginawa mo naman bulagaan niya Senado. So, plaking ka mamaya ni Senator Marcoleta, ha? Hintay mo lang. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Mr. President, may I request that pakiano nyo ngayong number 3? Yung Hindi kanya galing yan, ha? May pinagkuha na siya na otoridad. Sila, nagbubulungan kung ano gagawin. Mr. President, Ang sagot nila ba, ato mo? While we're doing some administrative matters, just for the record, because earlier our data or our assertion that about 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone and territorial sea and sovereign waters is being claimed. This was a lecture by retired Supreme Court Justice Carpio in his paper, West Philippine Sea Lecture, in the Philippine Social Science Council, hosted it February 2016, and I quote his, for the Philippines, what is at stake in the South China Sea are, number one, about 80% of its EEZ rather, comprising 381,000 square kilometers of maritime space, including the entire Reed Bank and part of the Malampaya gas field, and number two, 100% of its exclusive continental shelf, estimated at over 150,000 square kilometers of maritime space. Either the Philippines keeps this, and I quote, maritime entitlements, or we lose them to China, according to the retired justice. And he added, effectively, China's 9-dash line
claim encroaches on over 531,000 square kilometers of Philippine EEZ and continental shelf, including all the fishery, oil, gas, and mineral resources found within this vast area, which is larger than the total land area of the Philippines. This Chinese aggression, according to Chief former Justice Carpio, is the gravest external threat to the Philippines since World War II. Mr. President, ang binanggit niya kanina ay pinagsama-sama po niya yung exclusive economic zone at saka yung continental shelf. Talaga po nga abot kayo ng 500,000 square kilometers. Oo, Ang pinag-uusapan po natin, exclusive economic zone lang. Kaya po Mr. tayo President. nakukumpios. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Ayan po yung... Gusto kasi nito ni Kiko Matching, buuin. Para, sir, nakakapanligaw yung sinasabi nyo kasi, sir, eh. Nakakapanligaw yun, eh. yung ano lang, pag-usapan lang, yung dapat pag-usapan. Huwag yung bubuin, isa-isay mo lang. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay Maraming nakakaintindi niya pag nakita na yan. Ayaw na i-play yung kay Marcoleta. Magko-comment, walang yaka, Marcoleta, walang yaka. Traitor ka, China ka, makapili ka. Ayaw niyo na panoorin. Ganyan yung mga yan. Bakit nakita yung mapa? Hanapan mo sila ng mapa ng Pilipinas na may China, USDFBC, wala sila mapakita. Wala. Yun ang gusto ni Senator Marcoleta, magkaroon. tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan, yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Yan! Pangilinan, makinig ka! Soto! Hindi porket sabi mo, wala nga coordinates in China eh. Hindi, kunin mo kanila. Sumama ka kay Tarela, bangkain mo, kunin mo sa kanila. Di ba? Kay Tatay Digong, jet ski. Pwede pa, ikaw, bangkain mo. Di ba? Kunin mo sa kanila yan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. Papalag siyempre si Pangilinan. Para kunwari, hindi ako papatalo sa sinabi ko. Ganyan lang yun eh. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo... Ayun, narinig na mga kanyan. Hindi makikita West Philippine Sea. Magka-type na yan. Walang yaka, Marcoleta, walang yaka, Marcoleta. Ano hindi nakikita West Philippine Sea? Yung nagsasabi na hindi makita West Philippine Sea, patunayan mo na may makikita West Philippine Sea. Tatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ko kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Ang maganda sana, yung talagang exact coordinates, makukuha natin. Mga Pilipino na ayaw kay Marcoleta, ilabas nyo yung exact coordinates kung meron kayo. Sige nga. Basta kayo pro-China si Marcoleta. Pero paano po natin magagawa, Mr. President? Ino-occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin guguhitan yun halimbawa? Nagbubulong-bulong si may tinatanong sa staff niya. Hindi alam eh. Sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun na sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS.
Hindi po tayo pwedeng tumahak sa sa high seas. At magliliprag po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang, for example, yung parola, yung T2, yung sinabi nating apat kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yun? Eh di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone, o umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon. Simply because Hindi makapagsalita si Soto, no? Hindi niya alam siya sabi ni Senator Marcoleta. they Nakikisakay lang siya kasi bilang siyang senador siya. are not Ayaw mapahiya. enclosed by the West Philippine Sea na binabanggit natin. Kaya po ako nagsisimula diyan, Mr. President. Hindi po totoo na como sinabi ng arbitral award. Ayan. Wala yung 9-dash line mo, China. Totoo naman yun eh. Because China Totoo yun. was Atin yan, ha? Atin yan. was unable to prove his by historic rights na talagang nasakop niya through the 9-dash line. Pero maliban doon, walang ginawa yung arbitral award eh. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Hindi, gusto nila, pag inaward niya, wala tayong gagawin. Yun na, inaward na yan. At tara, punta tayo doon. Paalisin yung mga China. Kayo mga umaaway sa China. Kayo mauna. Paalisin nyo. Paalisin nyo. Hindi na. Kaya nyo na. Ano, pro-China ako. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. This is the whole point, Mr. President. Okay, hanggang dito lang po tayo mga kasama natin. No? Dito po talagang gawin nyo, si Senator Marcoleta kasi gusto niya talaga sa sa tamang paraan na makukuha natin yung WPS. Hindi yung sasabihin nyo, atin yan, inaward sa atin yan. Di mauna kang kunin yun. Di ba? Yun lang po muna tayo na paalam sa inyong lahat.